guys. Pinalayas nga ako ni mama. Yung sinasalapat ako ngayon ng ingay. Pero ayos lang yun, no? Sinong patas? Lakas pa ng hangin guys, so. Pero just in case na magutom ako, okay lang yun. Ano, may pinili akong pagkain, no? Yung fishball, ano. Yung napadaan ako sa Dani Alimpena. Which is good timing. Kasi, gugutom na ako ngayon. So, kakain na tayo ng gabi sipon ko. Tumutulog ka na ba? Hindi lang. Siyempre, buti na lang. Dito lang ang issue dito. Diba? Dapat yun. Laging yung adjust. Dito na ka. Oh, sheesh. Ang sarap naman nito, guys. So, ang dami nga tatangtayin nyo. Nakita ko nag-mention, ano, ang daming tatanong, ano yan sa Kabanata 60 lang. Ang kapatid yan ng isang inchik. Kapatid yan ng isang inchik. May isang inchik daw na si Quiroga. At syempre, bongga yun. Nagpahandog siya ng isang kapunan sa isang buwan. Ito nagpahandog siya ng isang kapunan. Nung panahon ng sakay. So, siyempre, malaming dumating, mga ibig pag-awan, mga pari, mga ngalakal, at mga suki niya. So, marami pa yun. Siyempre, mga ngalakal, doon si Simon. Nung nakita niya, nung nandun na Simon, pagkating din si Simon, pinuntahan ni Simon naman yung ibang mga ngalakal din na nagre-reklamo sa kanilang negosyo. Malamang hindi ata maganda yung takbo. Siyempre, unlike Simon, magaling na siya sa gawain yun. Eksperto na siya. Saka, nung nakita din ng iyon, sorry guys, nakita din ng iyon, nakita naman ni Simon si Quiroga, akit ko nilapitan. Siyempre, sinisingil si Quiroga pala. Si Quiroga, sinisingil ni Simon. 9K daw. 9,000 pesos. Sinisingil. Sa utang na inano ni Quiroga ay sinisingil siya. Ngunit, may condition. Bali itong bawasan ni Simon. Sabi ni Simon kay Quiroga, babawasan ko ito ng 2,000. So 7K na yun 2,000. Laki-laki din nun. Ngunit, papayagan dapat ni Quiroga si Simon na itago yung mga armas na paparating niya doon sa bodega ni Quiroga. Isip-isip dito ni Quiroga. Hindi, ganyan yun Hindi ko siya agad basta pumayag. Kasi dalawang isip pa siya. Pero siyempre, 2K na yun, bawas sa iyong so magiging 7K na lang kung 9K mo. So pumayag na yung kinahulugan si Quiroga. At may isang kaguluhan o pinagpupuluhan ng isang grupo. Andun ay kabilang sina Benzaib. Asa si Benzaib? Tapos si Pelaez. Oo, si Pelaez. At yung mga iba pang pari. Tapos dumating na si Simon. Hindi na si Simon. Nag-uusap nila sa sinasabi ni Pelaez sa salitang ulo. Pero sabi naman ni Benzaib is, ito daw parang isang, it's lang ba, like magic, di ba?
may salamin lang daw na nagkagawa ng refleksyon para magmukha ito lumilipad na ulo. Parang ilusyon, no? O ganun. Tapos yun. Para naman malaman nila, pumunta sila sa Peria. Oo, sa Peria. Anong malaman nila? Kasi doon lahat yung mga magician, di ba mga club? So yun na nga. Ano ka ba nasa atin? Siyempre, tapos na yun, susunod na natin yung 70. Ang Peria, pakatandaan, di masarap yung sauce, buti na lang. May dala akong ketchup. Kikiam naman yung titirahin natin ngayon. Ayun nga, kapala sa 70 na tayo. Which is nagtungo na sila sa Peria, di ba? Para malaman naman yung sinasabi ng sabi nga. Basta, para mapersonahin nyo sa Kevin said yung mga sinasabi ng ilusyon yung daw ang mga panilid lang, di ba? Nagtungo na sila. Maganda ang gabi sa Peria. Tapos si Patrick Amora naman, tuwang-tuwa na sa nakikita niya magagandang dalaga. Tapos labis ang pagkakakit niya kay Paulita Gomez. Pakamanyakas ng tao niya, no? Ayun. Tapos habang lalakad siya, nakakita sila ng stall, ng stand, kung saan nagbebenta ng mga laruan. Mga tao, mga ganun. Nakakit sa kahoy. Tapos, nakakita sila ng mga tawag yun na kadalasan ng mga pare kasi matataas na yung matataas yung mga posisyon ng pare sa Tapos, nakakita din sila ng ano ba yun? Oo, tauhan na kamukha ni Simon, parang kamukha ni Simon. Tapos doon na parang isip sa kanila na ano ka pala si Simon? Tapos yan, hinanap nila si Simon. Pero hindi nila mahanap kasi nawawala nga. Tapos, sabi naman ni Padre Camora, bakit daw tatakot lang daw yun, nagtatago na daw si Simon gawa ng ayaw niya magbayad sa palabas ni Mr. Leeds. Yung parang magician na something na gano'n, something like that. Ayaw niya na magbayad. So tapos na tayo dun sa Peria, diba? Ayun naman, sa Kabanata 18, siyempre susundin natin yung Kabanata 18. Malagod din lahat yan chismisan Tapos siyempre, iba na naman ang put-put na ngayon. Favorite ko. At para mas healthy ang kinakain natin, kailangan ng gulay. Petsa yan So yun guys. Kabanata 18. Dito na ang magsisimula yung show ni Mr. Leeds. Which is yung parang magician sinasabi na Tapos, yun natin yung mga nakaganda. Mga nanonood. Tapos, pati yung mga pala. At saka, sinabihan din naman si Ben Seb na ingay ng aso. So, ganito. Sabihan si Ben Seb na pingin-pingin sa mga pasikot-sikot. Kung may makikita siyang salamin na sinasabi nga na di ba salamin daw, ilusyon lang dahil sa ulo. Yung dahil. So, yun. Ngunit wala siyang nakita. Kaya, ayun, napahiya siya kasi siya nagsabi no kay Pelaez Tapos, ayun nga, sisimula lang to. Tapos si Mr. Lead naman may kinuhang kahon. Nagawa sa kahoy. Tapos pinakita niya ito na maigi sa mga mananongkol. Sabi ng iba na parang amoy bangkay daw. Amoy bangkay. Pero siyempre sasamulo ka tayo siyempre yung hindi sumasang-ayon sa kulay gagawin. Sabi niya na parang amoy simbahan. Okay lang daw, okay. Sige nga guys.
Mag-i-start na nga yung show. Ayun, nandiyan yung laman yung box, nagdadala na lang ng... Nakuha daw yun sa pyramid ni Khufu. Nakakain ng pyramid ni Khufu. Khufu, hindi Khufu. Khufu. Tapos, ayun na nga. Ang nalalaman nito ng abo. Nalalaman nito ng abo at saka ng isang kaputo ng kapero. Dalawang kaputo nito. Ang isang uli na may isang kaputo ng kapero is magkaano naman, ito yung mag-ano sa abo ng ibang anyo. Yung anyong ulo na nga. Tapos, yung isa naman is magagawa ng salitang yun yung magagawa para sa bumalik sa dating anyo, sa abo ulit yung ulo. So, yun nagsimula na nga ang show, ang palabas. Nagsasalita ang ulo. Lahat ito yung nakakatakot. Lahat na natakot. At saka yung ulo naman, laban sa salita, nakatingin kay Padre Salvi. Kasi yun. Natakot sa sobrang takot si Padre Salvi. Nahimatay si Padre Salvi. Nahimatay sa sobrang takot sa ulo ng sasalita. Kasi ako din manatay. Tapos kinabukasan, yung gobernador, pinagbawal na daw yung nagsasabi ng labas. Dahil, ayun nga, parang nakakatakot sila. Hindi na himatay ni Padre Salvi. Tapos, wala na. Si Mr. Didi nasa Hong Kong na. Wala na sila sa playa. Nakagala-gala na siya doon. Last bite. Stop talaga guys. So yun na nga. Dito na nagtatapos ang ating vlog guys. So, meron muna tayo konting paan dito. Shout out daw kay Hendrix Baltasar. Saka shout out din kay Kate Inigo Pacala. At saka lastly, Kim Lawrence, si Antinero. Shout out sa inyo mga guys. Ayun nga. Dito na magtatapos sa ating vlog. Subscribe nyo ha, at saka para update kayo sa ng tuloy pa ng video. I hope naman na kami nila ngayon yung kwentong Banata 16 hanggang sa 13. I mean 18. Ayun guys, pauwi na ako ngayon. Magsasorry na lang ako kay mama, tsaka para papasukin na ako sa bahay. Siyempre, susundin ko yung utos niya. Always. May tayo pa nga ako napakan guys. Always be good to your mother guys. Dapat lagi kayo makinig sa nanay nyo at may mabait sa nanay nyo. Ayun lang. Kasi kung hindi, kakaltukin kita mo. Dapat kiskin lagi si mother nyo, ha? Peace.